Huwag kang mag-alala, Severo. Pagkatapos ng kasal, dahan-dahan nating uubusin ang hininga ni Aurelian. Hindi niya malalaman na ang lason ay nanggagaling sa mismong kamay na hahalikan niya gabi-gabi. Ang mga salitang iyon na binigkas sa isang tinig na kasing lamig ng bakal ay tila humiwa sa katahimikan ng silid. Sa ilalim ng mahabang mesa sa loob ng madilim na opisina ng parokya, napatigil si Lyria. Hawak niya ang isang basang-basahan, ang kanyang mga kamay ay kulubot at namumuti na dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig na may sabon. Narito siya, naglilinis sa gitna ng gabi, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga sugat sa daliri upang mapanatiling malinis ang lugar na tutuluyan ng babaeng pakakasalan ng kanyang tagapagligtas. At ang batang iyon, si Lyria, muling narinig ang boses ni Mirabel na sinundan ng isang mapang-uyam na tawa. Gaya ng ginawa natin sa pakialamerang nanay niya, 19 na taon na ang nakalilipas, gagawa tayo ng paraan para tuluyan na siyang manahimik. Isang aksidente, isang pagkakamali. Madaling itapon ng basura, Severo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Lyria. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basahan na bumabagsak sa sahig ay tila tunog ng isang mabigat na kampana sa kanyang pandinig. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging kasing bigat ng semento na nagpapahirap sa kanyang huminga. Ang katotohanang matagal nang nakabaon sa limot, ang misteryosong pagkamatay ng kanyang ina na laging sinasabing isang aksidente lamang, ay biglang nabuksan, sariwa at dumudugo. Naramdaman niya ang unti-unting panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga labi ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila at pinipunit. Ang pasasalamat na nararamdaman niya para kay Aurelian, ang taong nagbigay sa kanya ng bubong at pagkain, ay hinaluan ngayon ng isang matinding takot at pagnanais na sumigaw. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang paralisado, nakakulong sa ilalim ng mesang yon, habang ang bawat salita ni Mirabel ay tila mga karayom na tumabaon sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang tunog ng mga got sapatos ni Mirabel na humahakbang papalayo. Bawat diin nito sa sahig ay nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay naglalakad na sa loob ng bahay na ito. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Mirabel ay naiwan sa hangin, ngunit para kay Lyria, ito ay amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Dahan-dahan, itinaas ni Lyria ang kanyang nanginginig na kamay at itinakip sa kanyang bibig upang pigilin ang isang hikbi na pilit kumakawala. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila naglalaman ng lahat ng hapdi ng kanyang pagiging ulila, ng lahat ng hirap na kanyang tiniis sa paniniwalang ang mundo ay patas. Bakit ang isang taong kasing buti ni Aurelian ay kailangang mahulog sa kamay ng isang ahas? Bakit ang kanyang ina, na wala namang ibang ginawa kundi ang tumulong, ay kailangang paslangin dahil lamang sa isang lihim? Habang ang dilim sa labas ng bintana ay tila lalong sumisidhi, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Lyria. Saan hahanap ng lakas ang isang batang walang pangalan, walang yaman, at walang kakampi upang harapin ang isang dambuhalang kasamaan na nakasuot ng maskara ng isang anghel? Tumayo siyang mag-isa sa gitna ng naglalakihang anino ng simbahan. Bit-bit ang isang katotohanang sapat na upang pumatay, o marahil upang magligtas ng isang buhay na mas mahalaga pa sa kanyang sarili. Ang gabi ay mahaba, at ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang babala na hindi na siya kailanman magiging ligtas. Ang ganda-ganda mo rito, Lyria. Para kang isang tunay na prinsesa na handang humarap sa mundo. Ang tinig ni Mirabel ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Lyria, ang bawat salitang lumalabas
Sa mga labi ng babae ay parang dampi ng malalamig na kaliskis ng ahas sa kanyang balat. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala ng mansyon ni Aurelian. Hawak ni Mirabel ang isang bagong puting bestido, isang regalo mula kay Aurelian para sa darating na piging ng parokya. Ang tela ay malambot at kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ngunit ang anino ni Mirabel na nakatitig sa kanya ay tila mas lalong nagpadilim sa paligid. Salamat po, Ma'am Mirabel, bulong ni Lyria na hindi magawang itingala ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nakakulong sa hawla na pilit kumakawala. Ang bawat alaala ng pag-uusap na narinig niya kagabi sa loob ng simbahan ay muling naglalaro sa kanyang isipan. Nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nasa harapan niya ay isang mamamatay tao. Eksaktong bumaba si Aurelian mula sa hagdanan, suot ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng kabutihan. Bagay na bagay sa iyo yan, Lyria. Gusto ko ay makita kang masaya dahil alam kong iyan din ang magiging hiling ng nanay mo kung nandito pa siya. Sa sandaling binanggit ni Aurelian ang kanyang ina, naramdaman ni Lyria ang isang matinding pagnanais na sumigaw, na sabihin ang lahat ng katotohanan. Umakbang siya nang maliit patungo sa lalaki. Ninong Aurelian, may kailangan po akong sabihin tungkol po kay, ngunit bago pa matapos ni Lyria ang kanyang sasabihin, mabilis na lumapit si Mirabel at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Ang mga kuko ni Mirabel ay bumaon ng bahagya sa balat ni Lyria, sapat na upang magbigay ng babala na hindi nakikita ng iba. Oh Lyria, don't be too emotional. Alam naming excited ka na for the wedding, right? Ninong Aurelian is very tired. Huwag na muna natin siyang abalahin sa mga maliliit na bagay. Tumingin si Mirabel kay Aurelian ng may mapagmahal na mga mata. Sweetheart, I think Lyria is just overwhelmed. Masyado siyang napagod sa paglilinis sa simbahan. I'll take care of her, okay? Magpahinga ka na muna. Tumango si Aurelian, hindi napapansin ang takot na namumuo sa mga mata ni Lyria. Salamat, Mirabel. Napakaswerte ko na ikaw ang magiging katuwang ko sa buhay. Lyria, makinig ka kay Mirabel ha, para sa ikabubuti mo rin ang lahat ng ginagawa niya. Nang makaalis si Aurelian, ang init ng silid ay biglang naglaho. Binitiwan ni Mirabel ang balikat ni Lyria at kinuha ang puting bestido mula sa mga kamay ng bata. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinagsak niya ito sa sahig at itinapak ang kanyang maruming sapatos sa malinis na tela. Ang bawat diin ng kanyang paa sa puting bestido ay tila pagtapos sa dangal ni Lyria. Don't you ever think of opening your mouth, you pathetic orphan, bulong ni Mirabel. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa hangin. You are nothing but a shadow in this house. Isang salita ko lang kay Aurelian. Maaari kitang ipakulong o itapon sa kung saan na walang makakahanap sa iyo. Look at this dress. Kasing dumi na nito ang reputasyon ng nanay mo. Naramdaman ni Lyria ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Yumuko siya upang pulutin ang bestidong ngayon ay puno na ng putik at bakas ng sapatos. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisimbolo sa kanyang nadurog na pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, narinig niya ang sarili niyang mahinang paghikbi na pilit niyang itinatago. Hindi na siya basta-basta makakalapit kay Aurelian. Ang bawat pintuan ay tila nakasara na, at ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nagbabantay. Habang tinititigan niya ang nasirang damit, isang matinding pakiramdam ng kawalan ng katarungan ang bumalot sa kanya. Ano ang laban ng isang batang walang sandata laban sa isang reynang may suot na maskara ng isang anghel? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ni Aurelian ay unti-unti nang nauubos at ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay nakakulong sa isang madilim na silid ng pananakot at pag-iisa. Sa loob ng luma at maalikabok na bodega sa likod ng simbahan,
Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa nanlalamig na katawan ni Lyria. Ilang oras na siyang nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod habang ang sikmura niya ay kumakalam sa gutom. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng mga lumang tabla kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Ang amoy ng luma at inaamag na kahoy ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling kawalan ng pag-asa. Biglang bumukas ng dahan-dahan ng pinto at isang pamilyar na anino ang pumasok. Si Gabriel, ang batang sakristan na may mga matang laging puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga kamay ay may bitbit na supot na papel na may lamang mainit na pandesal. Ang simpleng amoy ng tinapay ay tila isang paanyaya ng tahanan na matagal nang ipinagkait kay Lyria. Lumapit si Gabriel at naupo sa tabi niya sa sahig na semento. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, iniabot nito ang tinapay. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Lyria ang init ng palad ng binata. Isang init na tumagos sa kanyang nanlalamig na kalooban. "Kailangan mong kumain, Lyria," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. "Hindi ka makakalaban kung hihimatayin ka sa gutom. Alam kong may mali. Alam kong hindi ikaw ang masama dito." Napatingin si Lyria kay Gabriel. Sa unang pagkakataon mula noong dumating si Mirabel, may isang taong naniwala sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha habang nanginunguya ang tinapay. "Gabriel," nanginginig na sambit ni Lyria. "Ang nanay ko, hindi siya magnanakaw. Pinatay siya. At natatakot akong ako na ang susunod." Huminga ng malalim si Gabriel at tumingin sa kawalan. Tila binabalikan ang isang alaala mula sa malayo. "Naalala ko siya, Lyria. Bata pa ako noon. Tumutulong ako sa paglilinis ng altar. Nakita ko ang nanay mo. Isang gabi bago siya nawala. Umiiyak siya dito sa bodega. May itinago siya sa ilalim ng mga patong-patong na kahoy doon sa sulok. Akala ko noon ay nagdarasal lang siya, pero takot ang nakita ko sa mga mata niya." Agad na tumayo si Lyria. Ang pagod ay biglang napalitan ng adrenaline. "Saan, Gabriel? Ituro mo sa akin." Huntos nilang inalis ang mga mabibigat na kahoy at lumang estatwa ng mga santo na nakatambak sa sulok. Ang alikabok ay lumipad sa hangin na nagpabigat sa kanilang paghinga. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, nakita nila ang isang maliit at kalawanging kahon na gawa sa lata. Nanginginig ang mga kamay ni Lyria nang kunin niya ito. Ang lamig ng metal ay nanunuot sa kanyang balat. Sa loob ay may isang lumang kwaderno. Ang mga pahina ay naninilaw na sa panahon. Ito ang talaarawan ng kanyang ina. Nagsindi si Gabriel ng isang maliit na kandila upang magkaroon sila ng liwanag. Ang apoy ay sumasayaw sa ihip ng hangin na pumapasok mula sa mga siwang ng dingding, nagbabantang mamatay anumang sandali. Mabilis na iniharang ni Gabriel ang kanyang malapad at magaspang na palad sa paligid ng munting apoy upang protektahan ito. Sa liwanag na yon, nakita ni Lyria ang mukha ni Gabriel. Seryoso, tapat, at handang saluhin ang anumang panganib para sa kanya. Ang simpleng gestong yon ng pagprotekta sa apoy ay tila isang pangako na hindi na siya muling mag-iisa. Binuklat ni Lyria ang kwaderno. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay pamilyar at masakit tingnan. Oktubre 12. Natuklasan ko na ang lahat. Ang pera ng foundation ay hindi napupunta sa mga bata. Ginagamit nila ito sa sugal. Natatakot ako para kay Aurelian. Natatakot ako para sa anak ko. Kung may mangyari man sa akin, alamin niyo na ang may kagagawan nito ay si... Nanlaki ang mga mata ni Lyria. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong ay nasa susunod na pahina. Dahan-dahan niyang inilipat ang papel. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang tambol ng digmaan. Ngunit ang kasunod na pahina ay wala.
Ang gilid ng papel ay punit, magaspang at pilit na tinanggal. Ang pangalan ng salarin, ang pinakamahalagang ebidensya, ay nawawala. Napahawak si Lyria sa kanyang bibig upang pigilin ang isang sigaw ng pagkabigo. Sa gitna ng kanilang pagkatulala, narinig nila ang langit-ngit ng lumang pinto ng bodega na bahagyang gumalaw. Hindi ito dahil sa hangin. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Lyria ang anino ng isang babae. Ang hubog ng katawan, ang tikas ng tayo, at ang amoy ng pamilyar na pabango na humalo sa hangin ng gabi. Si Mirabel. Nakatayo ito sa dilim, hindi gumagalaw. Pinanonood sila na parang isang lawin na nag-aabang sa kanyang biktima. Ang pag-asa na kabubuhat lamang ay muling binitawan. At sa pagkakataong ito, ang takot ay mas malalim dahil alam na ng kalaban kung saan sila nagtatago. Aurelian, natatakot na ako para sa kanya at natatakot na rin ako para sa atin. Ang boses ni Mirabel ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong pagganap ng isang nagmamalasakit na inainahan. Nakaupo sila sa beranda. Hawak ni Mirabel ang kamay ni Aurelian ng mahigpit, tila ba humihugot ng lakas. Ang hangin sa labas ay payapa, ngunit ang lason na ibinubulong ni Mirabel ay unti-unting kumakalat sa isipan ng matanda. Nakikita ko siyang kinakausap ang sarili niya kagabi. Honey, sinasabi niyang naririnig niya ang boses ng nanay niya. Alam nating pareho ang history ng pamilya nila, hindi ba? Ang nanay niya. Nagkaroon din ng ganitong mga episode bago ang aksidente. Kumunot ang noo ni Aurelian. Ang mga gatla sa kanyang noo ay lumalim sa bigat ng balita. Si Lyria ay matalinong bata, Mirabel. Baka naman stress lang ito sa pag-aaral o sa trabaho sa simbahan. Sana nga. Buntong hininga ni Mirabel habang sumisimsim ng tsa. Pero nakita ko ang tingin niya sa akin. Parang may kaaway siya na siya lang ang nakakakita. Ayaw kong isipin ito, pero baka kailangan na niyang matingnan ng espesyalista bago pa siya makasakitan ng iba. Samantala, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, balisa si Lyria. Hinahalughog niya ang kanyang mga gamit. Nawawala ang kwaderno. Ang kaisa-isang ebidensya na nakuha nila ni Gabriel ay naglahong parang bula. Sigurado siyang itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan, ngunit ngayon ay wala na ito doon. Biglang may narinig siyang boses mula sa hallway. Mahina, garalgal, ngunit pamilyar. Lyria, tulungan mo ako. Nanigas si Lyria. Boses iyon ng kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang lalamunan. Nay? Nay, nandyan po ba kayo? Ang boses ay tila nanggagaling sa silid-aklatan sa dulo ng pasilyo. Lyria? Ang sakit. Dali-daling binuksan ni Lyria ang pinto ng silid-aklatan. Madilim sa loob. Hinanap niya ang switch ng ilaw, ngunit sa kanyang pagmamadali at takot, nasagi niya ang isang mamahaling vase na nakapatong sa estante. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang matinis na ingay na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nay, nasaan kayo? Sigaw ni Lyria. Lumuluhod sa sahig upang tingnan kung may tao sa ilalim ng mga mesa, hindi alintana ang mga bubog na sumusugat sa kanyang tuhod. Wala siyang nakita, walang tao. Tanging ang isang maliit na recorder na nakatago sa likod ng kurtina ang kanyang napansin. Ngunit bago pa niya ito makuha, bumukas ang pinto at bumaha ang liwanag. Tumambad sa kanya sina Aurelian at Mirabel. Ang eksena ay kahindik-hindik sa paningin ni Aurelian. Si Lyria, nagusgusin at may mga sugat, ay nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana, sumisigaw sa isang walang laman na silid. Oh my God, Lyria! Anong ginawa mo? Sigaw ni Mirabel, na agad tumakbo palapit kay Aurelian na para bang proprotektahan ito mula sa bata. Sabi ko sa'yo, Aurelian,
Nagwawala na naman siya. Hindi, hindi po. Mabilis na tumayo si Lyria. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang tuhod. Ninong, may narinig ako. Ang boses ni nanay. At iyong recorder. Nandoon sa likod ng kurtina. Mabilis na nilapitan ni Mirabel ang kurtina at hinawi ito. Wala doon ang recorder. Mabilis ang mga kamay ng demonyo. Nakuha na niya ito bago pa man mapansin ni Lyria. Walang tao dito, Lyria. Walang recorder. Diyos ko, Aurelian, tingnan mo siya. Nanginginig siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Tumingin si Lyria kay Aurelian. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Ninong, maniwala po kayo. Pinaglaruan nila ako. Ninakaw nila ang diary ni nanay. Lumapit si Aurelian, ngunit hindi upang yakapin siya gaya ng dati. Huminto ito ilang hakbang ang layo at sa unang pagkakataon, nakita ni Lyria ang isang pader na namagitan sa kanila. Ang mga mata ni Aurelian ay hindi galit, kundi puno ng isang bagay na mas masakit, awa at pagdududa. Lyria! Ang boses ni Aurelian ay mababa at nanginginig. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na patay na ang nanay mo. Walang bumubulong sa'yo at walang nagnakaw ng diary dahil wala namang diary na nag-e-exist. Pero Ninong, tama na. Ang sigaw ni Aurelian ay nagpatahimik sa silid. Napapikit siya ng mariin, tila pagod na pagod. Binigyan kita ng tahanan. Itinuring kitang pamilya. Pero hindi ko hahayaan na saktan mo ang sarili mo o ang ibang tao dahil sa mga imahinasyon mo. Siguro nga tama si Mirabel. Bumagsak ang balikat ni Lyria. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita niya ang isang munting ngiti na sumilay sa mga labi ni Mirabel habang niyayakap nito ang braso ni Aurelian. Isang ngiti ng tagumpay na nakatago sa likod ng pekeng luha. Naiwan si Lyria na nakatayo sa gitna ng mga bubog. Dumudugo ang katawan at durog ang puso. Ang taong pinagkakatiwalaan niya higit sa lahat ay tumitingin na ngayon sa kanya, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang baliw na kailangang gamutin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lyria na ang pagkawala ng tiwala ay isang uri ng kamatayan na mas mabagal at mas malupit kaysa sa pagkawala ng buhay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw sa kusina, tila isang anino ang figura ni Manang Nilda habang nakasilip sa siwang ng pinto ng pantry. Ang kanyang mga kamay, nakulubot at magaspang dahil sa dekadang paninilbihan, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib upang pigilin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kitchen island, nakatayo si Mirabel, ang babaeng malapit ng maging senyora ng bahay, ay abala sa paghahalo ng tsaa para kay Aurelian. Ngunit hindi asukal o gatas ang kanyang idinadagdag. Mula sa isang maliit na papel, ibinuhos ni Mirabel ang isang puting pulbos na dahan-dahang natunaw sa mainit na likido, kasabay ng isang nangiting waring nagyayabang sa kanyang sariling katusuhan. Nang makaalis si Mirabel, dala ang tray, napaupo si Nilda sa isang bangko. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Alam niya ang amoy na iyon, mapait, chemical, na pilit tinatakpan ng matapang na amoy ng chamomile. Ito ang lason na unti-unting pumapatay sa katinuan at lakas ng kanyang amo. Hating gabi na nang pumasok si Nilda sa silid ni Lyria. Ang bata ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay namamaga sa kakaiyak habang nililinis ang mga sugat sa kanyang tuhod mula sa mga bubog kanina. Nang makita niya ang matanda, akmang tatayo si Lyria upang magpaliwanag, takot na mapagalitan muli. Ngunit sa halip na sumbatan, lumapit si Nilda at lumuhod sa harapan ng bata. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Lyria at inilapat sa kanyang pisngi. Ang init ng balat ng matanda ay tila isang balsamo sa nagyayayelong puso ni Lyria. Alam ko ang totoo, anak. Bulong ni Nilda.
Ang kanyang boses ay garalgal sa pinigilang emosyon. Nakita ko ang ginawa niya sa tiyan ni Senyor Aurelian. At alam kong hindi baliw ang nanay mo. Siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko. At ikaw ang buhay na patunay ng kabutihan niya. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Lyria. Matagal na akong nananahimik dahil ka sa takot na mawalan ng trabaho, pero hindi ko kakayaning makita na pati ikaw ay matulad sa kanya. Napahagulgol si Lyria. Isinubsob ang kanyang muka sa palad ng matanda. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagdududa sa sarili, may isang taong naniwala. Ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, pinalitan ng isang bagong usbong ng pag-asa. Manang Nilda, Hikbini, Lyria. Ano po ang gagawin natin? Hindi naniniwala sa akin si Ninong. Pinunasan ni Nilda ang luha sa mga mata ng dalaga gamit ang laylayan ng kanyang apron. May nakita akong itinago ni Mirabel sa library kaninang hapon. Habang naglilinis ako, isang makapal na sobre, masyado siyang balisa. Sa tingin ko, nandoon ang sagot kung bakit siya nagmamadaling ipakasal kay Senyor Aurelian. Dahan-dahan, silang lumabas ng silid, tinatahak ang madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig na nara ay maingat, tila mga pusang umiiwas, gumawa ng ingay. Ang bahay ay tahimik, ngunit para kay Lyria, ang katahimikan ay tila may mga matang nagmamasid sa dilim. Pagpasok nila sa silid-aklatan, agad na inilawan ni Nilda ang kanyang flashlight sa direksyon ng isang malaking painting sa dingding. Sa likod nito ay isang maliit na safe. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Nilda ang isang susi, ang spare key na ipinagkatiwala sa kanya ni Aurelian noon pa man. Dito niya ito isiniksik, bulong ng matanda habang iniikot ang susi. Bumukas ang pinto ng safe nang walang ingay. Sa loob, hindi pera o alahas ang tumambad sa kanila, kundi mga sulat. Mga sulat na may tatak ng mga bangko at kasino. Nanginginig na kinuha ni Lyria ang isa. Final notice of foreclosure, basa niya. Kinuha niya ang isa pa. Debt Collection Agency. At isa pa. Diyos ko, usal ni Nilda habang binabasa ang mga dokumento. Baon siya sa utang. Milyon-milyon ang nawala sa kanya sa sugal. Kaya pala kailangan niyang makuha agad ang foundation. Hindi siya mayaman. Nanginginig na sabi ni Lyria. Ang galit ay nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Isa siyang manloloko. Ginagamit lang niya si Ninong para bayaran ang mga utang niya sa kasino. Tinitigan ni Lyria ang mga papel. Ito na. Ito ang patunay na magbubukas sa mga mata ni Aurelian. Hindi ito gawa-gawa ng isang baliw. Ito ay katotohanang nakasulat sa papel at tinta. Kailangan nating ipakita ito kay Ninong ngayon din. Akmang tatayo si Lyria. Hawak ang mga ebidensya. Ngunit bago pa sila makahakbang patungo sa pinto, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunog ng mabigat na pinto ng library na biglang isinara ng marahas. Nanigas si Lyria. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Dahan-dahan silang lumingon ni Nilda. Sa tapat ng pinto, nakaharang ang isang mataas na figura. Ang anino nito ay humahaba sa sahig, umaabot hanggang sa paanan ni Lyria. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara, nakita nila ang mukha ng kapatid ni Mirabel, si Severo. Nakasandal ito sa pinto, nakapamulsa, at may nakaririmarim na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa ng isang mangangaso na nahuli ang kanyang biktima sa loob ng sarili nitong bitag. Looking for something, ladies? Ang tinig ni Severo ay mababa, puno ng pang-uuyam. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang ay tila pagdikdik sa pag-asa na kabubuhat lamang nilang natagpuan. Sayang, akala ko pa naman matatapos ang gabing ito ng tahimik. Pero mukhang kailangan nating magkaroon ng little educational session
tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga taong masyadong pakialamero. Bago pa man makasigaw si Lyria o si Nilda, mabilis na kumilos si Severo. Sa ilang malalaking hakbang, narating niya ang kinaroroonan ng dalawa at marahas na inagaw ang mga dokumento mula sa nanginginig na kamay ni Lyria. Ang papel ay nalukot sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki, tila ba kasabay na nilulukot ang pag-asa ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Manang Nilda, ngisi ni Severo habang tinitingnan ang matanda na halos himatayin sa takot. Ang sikreto nyo ay mananatiling sikreto kung marunong kayong makisama. Biglang hinawakan ni Severo ang braso ni Lyria ng mahigpit, sapat upang magdulot ng pasa. Sa isang mabilis at pailalim na galaw na hindi napansin ni Nilda sa dilim, may isinilid ang lalaki sa malalim na bulsa ng suot na apron ni Lyria. Isang bagay na maliit, matigas, at malamig. "Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako!" Sigaw ni Lyria, nagpupumiglas. Ang ingay ng kanilang komosyon ay gumising sa buong bahay. Bumukas ang mga ilaw sa pasilyo na nagdulot ng nakasisilaw na liwanag sa madilim na silid-aklatan. Ilang sandali pa, pumasok si Mirabel. Suot ang kanyang silk na pantulog. Kasunod si Aurelian na halatang naalimpungatan at naguguluhan. "Severo? Lyria? Anong nangyayari dito?" Tanong ni Aurelian. Ang kanyang boses ay paos pa sa antok. Agad na nagbago ang anyo ni Severo. Mula sa pagiging mapang-uyam, ang kanyang muka ay napalitan ng ekspresyon ng pagkadismaya at galit. Isang huwad na pag-aalala. "Aurelian?" Humihingal na, sabi ni Severo. Hawak pa rin ang braso ni Lyria. "Nahuli ko sila. Nahuli ko ang batang ito at ang katulong mo na binubuksan ang safe mo. Ninanangkawan ka nila." "Hindi totoo yan," sigaw ni Lyria, lumuhod sa harap ni Aurelian. "Ninong, maniwala po kayo. May mga dokumento kaming nakita. Nagsusugal si Mirabel. Baon siya sa utang at ginagamit ka lang niya." Napatingin si Aurelian kay Mirabel, naghihintay ng paliwanag. Ngunit si Mirabel ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit kay Lyria. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at lungkot, ang pinakamahusay na pagganap ng kanyang buhay. "Oh, Lyria," iling ni Mirabel, tila naiiyak. "Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Kaya mo bang gumawa ng kwento at sirain ang pangalan ko para lang mapaghiwalay kami ni Aurelian?" Humarap siya kay Severo. "Kuya, anong hawak niya?" Itinaas ni Severo ang mga nilukot na papel. "Ito ba? Ito ay mga lumang resibo lang ng foundation na kinuha niya sa files para palabasin na may anomalya. She is framing you, Mirabel." "Sinungaling!" sigaw ni Lyria. "Basahin niyo. Ninong, basahin niyo." Ngunit bago pa abutin ni Aurelian ang papel, biglang napahawak si Mirabel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay. "Ang singsing ko." Bulalas ni Mirabel, ang boses ay tumataas sa histerya. "Ang engagement ring, nawawala. Iniwan ko yon dito sa library kanina. Noong nag-uusap tayo, Aurelian, nasaan na?" Napatingin si Severo kay Lyria. Isang ngiting demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling nagsalita ng seryoso. "Kapkapin siya." "Huwag!" sigaw ni Lyria habang lumalapit si Mirabel. Walang awang isinaksak ni Mirabel ang kanyang kamay sa bulsa ng apron ni Lyria. Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang kamay at itinaas ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang diamanteng singsing. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Tila hinugot ang lahat ng hangin sa loob ng library. Tumingin si Lyria kay Nilda, nagmamakaawa. "Manang, sabihin niyo po sa kanila, wala akong kinuha." Ngunit nakita ni Lyria ang takot sa mga mata ni Nilda nang tingnan ito ni Severo ng masama. Yumuko ang matanda, nanginginig, at hindi makatingin kay Lyria.
Ang katahimikan ni Nilda ay mas masakit pa sa anumang paratang. Lumapit si Aurelian kay Lyria. Ang mukha ng matanda ay hindi na maipinta. Wala na ang galit. Napalitan na ito ng isang malalim na pagkabigo. Ang uri ng pagkabigo na dumudurog ng puso. Binigyan kita ng matutulugan. Mahinang sabi ni Aurelian, ang bawat salita ay mabigat. Pinalaki kitang parang tunay na anak. Ipinagtanggol kita noong sinabi nilang sira ang ulo mo. Pero ito ang isusukli mo pag nanakaw. Ninong, hindi po, hagulgol ni Lyria. Pilit na inaabot ang kamay ng matanda. Inilagay lang nila iyan sa bulsa ko. Maniwala po kayo. Iniwas ni Aurelian ang kanyang kamay. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan ang batang minahal niya. Lumayas ka. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na ito. At huwag ka nang tatapak sa simbahan. Aurelian. Subok magsalita ni Nilda, ngunit isang matalim na tingin mula kay Mirabel ang nagpatikom sa kanyang bibig. Kaladkad na inilabas ni Severo si Lyria mula sa mansyon. Walang awa niya itong itinulak palabas ng malaking gate na bakal. Bumagsak si Lyria sa sementadong kalsada. Ang kanyang mga tuhod at palad ay muling nagasgasan. Kasabay ng pagbagsak niya, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisabay ang langit sa kanyang pagtangis. Unti-unting sumara ang dambuhalang gate sa harap niya. Sa huling siwang bago ito, tuluyang lumapat. Nakita niya si Mirabel na nakatayo sa may pintuan ng mansyon. Suot muli ang singsing at nakangiti ng matagumpay. Ang tunog ng bakal na gate na sumara at nag-lock ay tila tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay. Nakaupo si Lyria sa gitna ng ulan, basang-basa, giniginaw, at nag-iisa. Wala na siyang tahanan. Wala na siyang pamilya. At sa mata ng mundo, isa na siyang magnanakaw. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng ulan, isang tanong na lang ang natira sa kanyang isipan. Paano lalaban ang katotohanan kung ang tanging may hawak nito ay tinanggalan na ng karapatang mapakinggan? Ang ulan sa Vigan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay tila mga karayom ng yelo na tumutusok sa bawat pulgada ng balat ni Lyria. Naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang mga paa ay manhid na sa lamig at putik. Wala siyang patutunguhan. Ang bawat bahay na kanyang nadaraanan ay may ilaw na nagpapahiwatig ng init ng pamilya. Isang bagay na kailanman ay hindi naging kanya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang talukap. Ang mundo ay umiikot. Ang gutom, pagod at ang sakit ng pagtataksil ay nagsanib-sanib upang hilahin siya pababa. Sa tapat ng isang saradong tindahan, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa basang semento, niyakap ang sarili at hinayaan na lamang natangayin siya ng dilim. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang pares ng maiinit na bisig na pumulupot sa kanyang katawan. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng lumang papel at insenso ang humalo sa amoy ng ulan. Lyria! Diyos ko, Lyria! Gumising ka! Ang boses ay garalgal at puno ng takot. Pilit iminulat ni Lyria ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ni Gabriel. Basang-basa rin ito, ang buhok ay nakadikit sa noo at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ito nagtanong. Hindi ito humingi ng paliwanag. Binuhat lamang siya nito ng mahigpit. Tila siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo na kailangang protektahan mula sa bagyo. Nagising si Lyria sa init ng isang makapal na kumot. Ang paligid ay hindi na ang malamig na kalsada, kundi ang loob ng isang maliit na kwarto na gawa sa sawali at kawayan. Ang ilaw ay nagmumula sa isang lampara sa gitna ng maliit na mesa. Sa hangin, nalalanghap niya ang amoy ng nilagang luya at manok, arroz caldo. Nasa gilid ng kanyang higaan si Gabriel, nakaupo sa isang maliit na bangkito
habang dahan-dahang pinipiga ang isang basang bimpo sa palanggana. Nang makita niyang gising na si Lyria, agad na lumiwanag ang mukha ng binata, bagaman bakas pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. "Huwag ka munang gumalaw," bulong ni Gabriel habang inilalapit ang mangkok ng mainit na sabaw. "Mataas ang lagnat mo kagabi. Akala ko, akala ko mawawala ka na sa akin." Pinilit ni Lyria na bumangon, ngunit agad siyang inalalaya ni Gabriel. Isinandal niya ang ulo ng dalaga sa dingding na kawayan at sinimulang subuan ito. Ang init ng sabaw ay gumapang sa lalamunan ni Lyria, nagbibigay ng buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Habang kumakain, hindi napigilan ni Lyria ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat subo mula kay Gabriel ay isang paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin ni Aurelian at ang kabaligtaran nito sa paningin ng lalaking nasa harap niya. "Wala na, Gabriel," hikbi ni Lyria, ang boses ay basag. "Wala na akong mukhang ihaharap. Magnanakaw ang tingin nila sa akin. Pinalayas ako ni Ninong. Wala na akong mapupuntahan." Ibinaba ni Gabriel ang mangkok at marahang hinawakan ng kamay ni Lyria. Ang kanyang mga palad ay magaspang, palad ng isang manggagawa, ngunit ang haplos nito ay napakabait. "Tumingin ka sa akin, Lyria," utos ni Gabriel ng malumanay. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Lyria ang refleksyon ng kanyang sarili, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang taong karapat-dapat mahalin. Maaari nilang kunin ang tirahan mo, ang reputasyon mo, at ang tiwala ng ibang tao. Pero hindi nila makukuha ang katotohanan kung sino ka. Nakikita ko ang nanay mo sa mga mata mo, ang tapang niya, ang linis ng puso niya. Nasa iyo ang lahat ng yon. Yumuko si Lyria, isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Gabriel. Hinayaan niya ang kanyang sarili na maging mahina sa bisig ng lalaking ito. Naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na humahaplos sa kanyang buhok, isang ritmo na nagpapatahan sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Sa maliit na kubo na ito, na walang ginto o diamante, naramdaman ni Lyria ang yaman na hindi kayang ibigay ng mansyon ni Aurelian, ang kapayapaan ng pagiging tanggap. "Matulog ka na," bulong ni Gabriel. "Babantayan kita. Kahit anong mangyari, nandito lang ako." Habang unti-unting hinihila ng antok si Lyria, narinig niya ang mahinang paghimig ni Gabriel ng isang lumang kanta ng paghele. Ang tono ay malungkot, ngunit puno ng pangako. Sa gabing iyon, sa ilalim ng bubong na tumutulo, at sa piling ng isang sakristan na walang ari-arian, natagpuan ni Lyria ang lakas upang mabuhay muli. Kinabukasan, nagising si Lyria sa tunog ng pagtilaok ng manok sa di kalayuan. Wala si Gabriel sa kanyang tabi, ngunit may iniwan itong mainit na kape sa mesa. Tumayo siya, medyo magaan na ang pakiramdam, at lumapit sa pinto upang langhapin ang sariwang hangin. Pagkatapos ng ulan, ngunit sa kanyang paghakbang, may naramdaman ang kanyang paa na isang bagay sa sahig. Isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang selyo. Dahan-dahan itong pinulot ni Lyria. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa kutob. Binuksan niya ito at binasa ang nag-iisang pangungusap na nakasulat sa isang pirasong papel na gusot-gusot, na tila isinulat ng isang kamay na nagmamadali. "Alam ko kung sino ang pumatay sa ina mo, at alam ko kung paano natin mapipigilan ang kasal." Napahawak si Lyria sa hamba ng pinto. Ang tahimik na umaga ay biglang naging simula ng panibagong unos. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng lumang kampanaryo ng vegan, kung saan ang mga anino ng gabi ay mas maagang dumadapo kaysa sa ibang bahagi ng lungsod, naghihintay ang isang lalaking nakatalukbong ng itim na jacket. Ang hangin ay amoy lumang bato at natuyong mga dahon. Mahigpit ang hawak ni Lyria sa kamay ni Gabriel
habang dahan-dahan silang lumalapit sa figura. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay maingat, tila mga pusang ayaw makagambala sa katahimikan ng mga patay na nakahimlay sa kalapit na sementeryo. Humarap ang lalaki, si Mang Celso, ang dating driver ng pamilya Rosas na bigla na lamang nawala 3 taon na ang nakararaan. Ang mukha nito ay ukit na ng panahon at ng alak, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi nila ako binayaran. Garalgal na bungad ni Mang Celso, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ipinangako ni Mirabel na bibigyan ako ng pera pang opera ng asawa ko, kapalit ng pananahimik ko noon, pero namatay ang asawa ko nang walang gamot at itinapon nila ako na parang basahan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Mang Celso ang isang lumang digital voice recorder. Ang bagay na ito ay maliit, gasgas, at mukhang anumang oras ay bibigay na. Ngunit para kay Lyria, ito ay kasing bigat ng ginto. Nire-record ko ang mga utos niya noon para may panlaban ako kung sakaling ilaglag nila ako. Paliwanag ng matanda habang iniabot ang recorder kay Lyria. Nariyan ang boses ng nanay mo. Sa huling tawag niya bago siya mawala. Pinindot ni Lyria ang play. Sa gitna ng static at ingay, narinig niya ang boses na 19 na taon na niyang hinahanap. Mirabel, parang awa mo na. Huwag mong idamay si Aurelian. Aalis ako, dadalhin ko ang anak ko. Huwag mo lang ituloy ang plano niyo. At ang sagot na nagpalamig sa dugo ni Lyria. Huli na ang lahat para sa awa. Ang mga nakakaalam ng sikreto ay hindi nabubuhay ng matagal. Napaupo si Lyria sa ugat ng malaking puno ng acacia. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng mapait na kalayaan. Hindi siya baliw, hindi masama ang kanyang ina. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga palad na ngayon. Kailangan nating iparinig ito sa lahat, mariing sabi ni Gabriel. Ang kanyang panga ay nakatiim sa galit. Sa kasal. Bukas. Ngunit may problema. Ang recorder ay luma na at mahina ang volume. Hindi ito maririnig ng lahat kung basta lang i-play. Kailangan itong ikonekta sa sound system ng simbahan at ang tanging paraan ay ang pasukin ng control room sa likod ng altar bago magsimula ang seremonya. Ang gabi bago ang kasal ay dapat na puno ng saya at antisipasyon. Ngunit nang makapasok si Lyria sa bakuran ng simbahan, gamit ang pinto sa likod na siya lang ang nakakaalam, ang nadatnan niya ay isang tanawin na puno ng kabalintunaan. Ang buong simbahan ay nababalot ng libu-libong puting rosas at orchids. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay napakatapang, halos nakasusulasok, tila ba tinatakpan nito ang baho ng isang bangkay. Habang gumagapang sa dilim ng choir loft, sumilip si Lyria sa ibaba. Nakita niya si Aurelia na nakaupo sa unang hilera ng upuan. Mag-isa. Ang ilaw mula sa altar ay tumatama sa mukha ng matanda. Namumutla ito, higit pa kaysa noong nakaraang araw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang rosaryo. Bakit pumayag siyang ikasal bukas agad? Bakit tila nagmamadali ang panahon para sa kanya? Napagtanto ni Lyria na ang lason ay hindi lang pampatulog. Ito ay unti-unting pumapatay sa kanya at kailangan ni Mirabel na maging legal na asawa bago malagutan ng hininga si Aurelian. Dahan-dahang bumaba si Lyria patungo sa sakristiya kung saan naroon ang sound system. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, halos masabayan ang ritmo ng kanyang mga hakbang. Kailangan niyang magmadali. Ngunit nang dumaan siya sa silid-bihisan ng babaeng ikakasal, ang silid kung saan nakalagay ang engrandeng trahe de boda ni Mirabel, may narinig siyang kaluskos. Huminto siya. Akala niya ay pusa lamang. Papasok na sana siya sa kabilang pinto nang biglang bumukas ang ilaw sa silid-bihisan. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdulot ng panandaliang pagkabulag kay Lyria. Nang luminaw ang kanyang paningin,
Nakita niya si Mirabel. Nakaupo ito sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang silk na bata at hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin ito sa refleksyon ni Lyria sa salamin at ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi ngiti ng pagkagulat, kundi ngiti ng isang gagambang naghihintay sa kanyang sapot. Alam kong babalik ka, Daga. Ang tinig ni Mirabel ay kalmado, halos inaantok. Dahan-dahan itong humarap at sa kanyang kamay ay hindi lang baso ng alak ang hawak, kundi ang isang gunting na gagamitin sana sa pagtabas ng mga sinulid. Ang pinto sa likod ni Lyria ay biglang sumara at nalak mula sa labas. Nakulong siya. Ang amoy ng mamahaling pabango at mga bulaklak ay naging amoy ng isang libingan. Akala mo ba talaga ay hahayaan kong sirain ng isang batang hamog ang pinakamagandang araw ng buhay ko? Tumayo si Mirabel at lumapit. Ang dulo ng gunting ay kumikislap sa ilaw. Sayang, Lyria. Sayang at hindi ka natuto sa nanay mo. Masyado kayong matapang pero masyado ring tanga. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, ang hangin ay tila naging manipis at mahirap langhapin. Ang amoy ng mamahaling sampagwita na nakapalamuti sa paligid ay humalo sa amoy ng takot at panganib. Nakatayo si Mirabel sa harap ni Lyria. Ang dulo ng gunting sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kristal na chandelier. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kabaliwan na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang magandang maskara. Akala mo ba talaga, Lyria, na may magagawa ang isang batang katulad mo? Ang boses ni Mirabel ay mahina, halos pabulong, ngunit puno ng lason. Dahan-dahan siyang lumakad paikot kay Lyria, tila isang leon na pinaglalaruan ang kanyang huling hapunan. Hawak ko ang leeg ng lungsod na ito. Hawak ko ang isip ni Aurelian. At bukas, hawak ko na ang lahat ng yaman na dapat ay sa akin noon pa. Hindi gumalaw si Lyria. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matigas at mas mainit, ang galit. Naalala niya ang mukha ni Gabriel, ang pag-aalaga ni Manang Nilda, at ang boses ng kanyang ina sa lumang recorder na ngayon ay mahigpit niyang yakap sa loob ng kanyang jacket. Hindi mo mahal si Ninong, matapang na sagot ni Lyria. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Papatayin mo siya, gaya ng pagpatay mo sa nanay ko. Huminto si Mirabel sa paglalakad. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang bahid ng saya. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap na walang ibang maipagmalaki. Ang kailangan ko ay seguridad. At ang nanay mo? Siya ang naging hadlang sa seguridad na yon. Lumapit si Mirabel. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Lyria. Masyado siyang matanong, masyado siyang matuwid. Kung tinanggap na lang sana niya ang pera at nanahimik, buhay pa sana siya ngayon. Pero hindi. Gusto niyang maging bayani. At tingnan mo kung saan dinala ng pagiging bayani ang pamilya niyo. Sa sementeryo at sa lansangan. Inamin mo rin. Bulong ni Lyria. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa puot. Ikaw ang pumatay sa kakanya. Oo, walang gatol na sagot ni Mirabel. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamalaki. At walang maniniwala sa'yo dahil bukas, pagkatapos ng kasal, mawawala ka na rin. At wag mong isiping ililigtas ka ng Gabriel na yon. Ang sakristan na yon, madaling magkaroon ng aksidente sa kampanaryo. Isang dulas lang, tapos na ang lahat. Sa pagbanggit sa pangalan ni Gabriel, parang may kung anong sumabog sa loob ni Lyria. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay naglaho ng ganap, napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ang mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi na siya ang batang umiiyak sa ilalim ng mesa. Hindi na siya ang ulilang nagmamakaawa ng awa. Tumingin si Lyria ng diretso sa mga mata ni Mirabel.
Hindi ka mananalo dahil ang kasamaan, kahit balutin mo ng ginto at diamante, ay mabubulok at mabubulok pa rin. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Mirabel. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot ng mga taong itinuturing niyang mababa. Napakatapang mo para sa isang basahan. Sa isang iglap, itinaas ni Mirabel ang kanyang kamay upang sampalin si Lyria ng buong lakas. Ang hangin ay humiwa sa bilis ng kanyang galaw. Inaasahan ni Mirabel na tatamaan niya ang pisngi ng dalaga, na makikita niya itong muling yuyuko sa takot. Ngunit hindi yun nangyari. Sa gitna ng ere, sinalag ni Lyria ang pulso ni Mirabel. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na timba at pagkayod sa sahig ay mahigpit na humawak sa manipis at makinis na braso ng kontrabida. Nanlaki ang mga mata ni Mirabel. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi bumitaw si Lyria. Ang higpit ng hawak ng dalaga ay tila bakal na hindi matitinag. Wala na akong kinatatakutan sa iyo, Mirabel, madiing sabi ni Lyria. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapang na minana niya sa kanyang ina. Maari mo kaming saktan, maari mo kaming patayin, pero hindi mo matatakasan ang katotohanan. Nakikita ka ng Diyos, at bukas, makikita ka na rin ng lahat. Ibinato ni Lyria ang kamay ni Mirabel pababa. Napaurong ang babae, gulat na gulat at nanginginig ang mga labi. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Si Mirabel, sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay biglang nagmukhang maliit sa harap ng dignidad ni Lyria. Bago pa makaganti si Mirabel, narinig nila ang tunog ng mga yabag at boses sa labas ng pinto. Ang mga nag-aayos ng bulaklak ay dumating na. Napilitan si Mirabel na ayusin ang kanyang sarili. Itinatago ang demonyo sa likod ng kanyang maskara. Hindi pa tayo tapos. Bulong ni Mirabel habang binubuksan ang pinto, gamit ang susi sa kanyang bulsa. Siguradong hindi makakapagsalita si Lyria sa harap ng ibang tao nang walang ebidensya. Bukas, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin. Naiwan si Lyria sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit puno ng determinasyon. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang batang nakikita niya ay hindi na biktima. Siya ay isang sundalo na handang sumabak sa huling digmaan. Ang mga kampana ng simbahan ng San Isidro ay umaawit ng isang himig na dapat sana ay para sa pagdiriwang. Ngunit sa pandinig ni Lyria, ang bawat dagundong nito ay tila isang babala ng paparating na libing. Ang buong paligid ay nalulunod sa dagat ng mga puting bulaklak. Libo-libong orchids at rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa, na ang matapang na halimuyak ay halos tumatakip sa hangin ng simbahan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa mga stained glass, naghuhulog ng makukulay na liwanag sa makintab na sahig na marmol, tila pilit na pinagaganda ang isang kasinungalingan. Nakatayo si Lyria sa pinakadulong bahagi ng simbahan, nakatago sa likod ng makapal na kurtina ng kumpisalan. Suot niya ang isang lumang damit na itim at belo na tumatakip sa halos kalahati ng kanyang mukha. Nagpapanggap na isa sa mga matatandang manang na regular na nagsisimba. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig. Habang mahigpit na hawak ang maliit na recorder sa loob ng kanyang bulsa, ito na ang huling sandata, ang huling pag-asa. Mula sa kanyang kinaroroonan, tanaw niya ang mga panauhin, ang matataas na tao ng bigan, mga politiko at mga negosyante na nagbubulungan at nagpapalitan ng mga pilit na ngiti. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang sinasaksihan ay hindi pag-iisang dibdib, kundi isang bitag. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Ang liwanag mula sa labas ay bumaha sa loob at kasabay nito ay ang pagpasok ng bride. Si Mirabel, napakaganda niya sa kanyang trahe de boda na gawa ng pinakasikat na designer sa Maynila. Ang mahabang belo ay humahatak sa sahig at ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay kumikinang sa bawat galaw.
Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang masayang nobya. Ngunit nakikita ni Lyria ang katotohanan sa likod ng maskara. Ang bawat hakbang ni Mirabel ay puno ng pagmamalaki. Tila sinasabi sa mundo na siya na ang nanalo. Sa dulo ng altar, naghihintay si Aurelian. Ngunit hindi siya mukhang masayang nobyo. Nakasandal siya ng bahagya sa podium, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para siyang isang manika na tinanggalan ng pisi, naghihintay na lang kung saan siya dadalhin ng hangin. Sa tabi niya, nakatayo si Severo bilang best man, na may ngiting aso na hindi maikubli. Kumirot ang puso ni Lyria. Gusto niyang tumakbo, hilahin si Aurelian palayo at yakapin ito. Ninong, gumising ka, bulong ng kanyang isip. Papatayin ka nila. Sa gilid ng altar, nakita ni Lyria si Gabriel. Nakasuot ito ng kanyang sotana bilang sakristan. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit. Tumango ng bahagya si Gabriel, isang senyales na handa na ang sound system sa likod na naghihintay na lang sa tamang pagkakataon. Nakita rin niya si Manang Nilda sa isang sulok na nagpupunas ng luha. Hawak ang kanyang rosaryo ng mahigpit na halos mapigtal ito. Nakarating si Mirabel sa altar. Inabot ni Aurelian ang kanyang kamay at nakita ni Lyria kung paano bahagyang nanginginig ang mga daliri ng matanda. Mahigpit na hinawakan ni Mirabel ang kamay nito, hindi bilang pagmamahal, kundi bilang pag-angkin. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ni Padre Esteban ay tila mabagal at mabigat. Ang hangin sa loob ng simbahan ay lalong sumikip na para bang ang buong gusali ay nagpipigil ng hininga. Ikaw, Aurelian Cruz, tinatanggap mo ba si Mirabel Rosas bilang iyong legal na asawa? Ang sagot ni Aurelian ay mahina, halos hindi marinig. Opo. At ikaw, Mirabel Rosas? Opo, Father, buong puso. Ang sagot ni Mirabel ay malinaw, puno ng kumpiyansa at puno ng lason. Narating na nila ang sandaling kinatatakutan at hinihintay ng lahat. Tumingin si Padre Esteban sa mga tao. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may alam din siyang lihim na pilit niyang tinitimbang. Kung meron mang sino man sa inyo ang may nalalamang dahilan kung bakit hindi dapat matuloy ang kasalang ito, magsalita na ngayon o manahimik habang buhay. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi, walang gumalaw, walang huminga. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa labas at ang pintig ng puso ni Lyria na tila sasabog na sa kanyang dibdib. Tumingin si Mirabel sa mga tao, taas noo, hinahamon ng sino man na sumira sa kanyang tagumpay. Ito na. Wala nang atrasan. Inalis ni Lyria ang kanyang belo. Ang kanyang mukha ay payak, walang make-up, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tapang na hindi na kayang patayin ng sinuman. Humakbang siya palabas, mula sa dilim ng kurtina, ang kanyang mga paang nakasuot ng lumang sapatos ay tumapak ng mariin sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig sa emosyon, ay umaling-aungaw sa buong simbahan, bumasag sa katahimikan at sa ilusyon ng perpektong kasal. Mayroon po, itigil niyo ang kasal. Ang sigaw ni Lyria ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng simbahan, nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumingon ang lahat ng mga panauhin. Daan-daang pares ng mata ang nakapako ngayon sa kanya. Sa babaeng nakatayo sa gitna ng pasilyo. Suot ang lumang itim na damit na tila isang mantsa sa gitna ng dagat ng puting bulaklak. Ang mukha ni Mirabel ay namutla sa ilalim ng makapal na makeup. Ang kanyang perpektong nangiti ay hinaglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong puot at takot. Ano ang ginagawa ng basurang ito dito? Tilinin ni Mirabel. Ang kanyang boses ay matinis at nanginginig. Nawawala na ang hinhin na kanyang ipinapakita kanina. Humarap siya sa mga gwardya sa pinto. Ilabas niyo siya.
Isa siyang baliw na magnanakaw. Sinisira niya ang kasal ko. Akmang susugod si Severo upang hilahin si Lyria palabas. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang matibay na pader ang humarang sa kanya. Si Gabriel, ang dating mahinahong sakristan, ay nakatayo ngayon ng tuwid at matatag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi siya gumalaw at ang kanyang tindig ay sapat na upang mapahinto ang abogado. Walang lalabas. Ang boses ni Lyria ay hindi sumisigaw, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatindig sa balahibo ng mga nakikinig. Naglakad siya palapit sa altar. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Tumingin siya ng diretso kay Aurelian na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib, nalilito at nanghihina. Ninong, tinawag niyo akong baliw. Tinawag niyo akong sinungaling. Pero ngayon, pakinggan niyo ang boses ng nag-iisang tao na hindi kailanman nagsinungaling sa inyo. Tumingin si Lyria kay Gabriel at tumango. Sa isang iglap, ang sound system ng simbahan ay umugong. Isang matinis na static ang narinig. Sinundan ng isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Aurelian. Mirabel, parang awa mo na. Huwag mong idamay si Aurelian. Ang boses ng ina ni Lyria, malinaw, puno ng takot at puno ng pagmamakaawa. Ang mga tao sa simbahan ay napasinghap. Si Aurelian ay napakapit sa gilid ng altar. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. At pagkatapos, narinig ng lahat ang sagot, ang boses na pamilyar sa kanila. Ngunit sa tono na hindi nila inaasahan, huli na ang lahat para sa awa. Ang mga nakakaalam ng sikreto ay hindi nabubuhay ng matagal. Mamamatay ka, at ang anak mo ay magiging pulubi sa lansangan. At si Aurelian, siya ang magiging susi ko sa yaman na ipinagkait niyo sa akin. Ang boses ni Mirabel sa recording ay malamig, demonyo, at walang kaluluwa. Sa loob ng simbahan, tila gumuho ang mundo. Ang lahat ay nakatingin kay Mirabel na para bang nakakita sila ng halimaw. Ang babaeng kanina lang ay tinitingala bilang simbolo ng ganda at kabutihan ay nahubaran na ng maskara. Fake yan! Peke yan! Sigaw ni Mirabel. Nanginginig ang buong katawan habang itinuturo si Lyria. Ginawa lang nila yan gamit ang computer. Sinasiraan nila ako. Ngunit hindi pa tapos si Lyria. Mula sa gilid, lumabas si Manang Nilda. Ang matanda ay lumalakad ng mabagal ngunit taas noo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na garapon ng gamot at isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Hindi ito peke, Mirabel. Ang boses ni Nilda ay basag ngunit malinaw. Lumapit siya kay Aurelian at iniabot ang garapon. Senyor Aurelian, ito po ang inilalagay niya sa tsaan niyo gabi-gabi. Arsenic. Unti-unti kayong pinapatay para makuha niya ang pera bago mahuli ang mga utang niya sa kasino. Kinuha ni Aurelian ang garapon. Tinitigan niya ito at pagkatapos ay tinitigan niya si Mirabel. Ang sakit sa mga mata ng matanda ay hindi maipaliwanag. Ang babaeng pinag-alayan niya ng huling pag-ibig, ang babaeng pinagkatiwalaan niya higit sa anak-anakan niya, ay isa palang ahas. Bakit? Bulong ni Aurelian. Ang luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Minahal kita, Mirabel. Ibinigay ko ang lahat. Dahil wala nang masulingan, tuluyan nang sumabog si Mirabel. Ang kanyang mukha ay pumangit sa galit. Inihagis niya ang kanyang buke sa sahig at tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng kabaliwan. Minahal, ang kailangan ko ay pera, Aurelian. Pera! Sigaw ni Mirabel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Matanda ka na. Mamamatay ka rin naman. Bakit hindi mo na lang ibinigay sa akin ang foundation ng maayos? At ang pesteng batang yan, dinuro niya si Lyria. Dapat namatay na rin siya kasama ng nanay niya. Sa pag-amin na yon,
Natapos ang lahat ng pagdududa, biglang bumukas ang mga pinto sa gilid ng altar. Pumasok ang mga pulis, kasama si Padre Esteban na siyang tumawag sa kanila kanina pa. Mabilis na dinakma ng mga awtoridad si Severo na nagtatangkang tumakas sa likod. Si Mirabel, sa huling pagtatangka ng desperasyon, ay sumugod kay Lyria. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda upang manakit. Ang kanyang muka ay puno ng puot. Papatayin kita! Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Gabriela at tinabareru at ng mga pulis. Nagpupumigla si Mirabel habang pinupusasan, sumisigaw ng mga mura at sumpa na hindi nababagay sa loob ng simbahan. Ang kanyang magandang trahe de boda ay nag-usot at nadumihan, simbolo ng kanyang pagbagsak. Nang mailabas na ang mga kriminal, bumalik ang katahimikan sa simbahan. Ngunit ito ay ibang uri ng katahimikan, payapa, malinis, at totoo. Naiwan si Aurelian na nakatayo sa altar, nakayuko, tila pasan ang mundo. Dahan-dahang lumapit si Lyria sa kanya. Huminto siya ilang hakbang ang layo, hinihintay ang reaksyon ng matanda. Lumingon si Aurelian. Nakita niya si Lyria. Payat, may mga galos, at suot ang lumang damit. Nakita niya ang batang itinaboy niya sa ulan. Nakita niya ang anak ng babaeng naging tapat sa kanya hanggang kamatayan. Bumagsak si Aurelian sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang pag-iyak ay humagulgol, puno ng pagsisisi at hapis. Patawarin mo ako, Lyria. Haguulgol ng matanda, inaabot ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, anak. Nabulag ako. Nabulag ako. Lumapit si Lyria at lumuhod sa harap niya. Hindi siya nagsalita ng galit. Sa halip, niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Aurelian, ang bigat ng pagsisisi nito. Sa yakap na yon, natunaw ang lahat ng sakit, ang lahat ng tampo. Nandito na po ako, Ninong, bulong ni Lyria habang tumutulo ang kanyang sariling mga luha. Nandito na po ako. Tapos na ang bangungot. Sa gitna ng nagkalat na mga bulaklak at sa ilalim ng krus, magkayakap ang mag-ama, hindi sa dugo, kundi sa puso. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ang tanging daan upang tuluyang maghilom. Sumikat ang araw sa lungsod ng Vigan na tila may dalang bagong hininga. Ang mga kalsadang gawa sa bato ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng umaga, at ang sariwang hangin mula sa dagat ay humahalimuyak sa bawat sulok ng mansyon ng mga krus. Wala na ang amoy ng nakalalasong pabango at ang bigat ng mga lihim na tila sumakal sa pamamahay na ito sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, ang naririnig na lamang ay ang mahinang paghampas ng walis ni Manang Nilda sa labas at ang masayang awit ng mga ibon sa mga puno ng nara. Sa loob ng silid-aklatan, kung saan dati ay naghari ang takot at panlilinlang, nakaupo si Aurelian sa kanyang paboritong silya. Bagaman bakas pa rin sa kanyang muka ang panghihina mula sa lason, ang kanyang mga mata ay unti-unti nang nagkakaroon ng kislap ng buhay. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lyria. Dahan-dahang iniaayos ang mga gamot ng matanda. Hindi na siya ang batang gusgusin na nakatago sa anino. Suot niya ang isang simpleng bestido na kulay asul, at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Nagpapakita ng isang mukhang puno ng dignidad. Lyria, anak, mahinang tawag ni Aurelian. Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang mga labi na tila isang dalangin, isang pagkilala na higit pa sa anumang dokumento. Tumigil si Lyria at ngumiti ng buong tamis. Po, Ninong, ay papa pala. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na kay tagal ding ipinagkait ng tadhana sa kanya. Inabot ni Aurelian ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Tapos na ang lahat ng papeles. Mula sa araw na ito, ikaw na si Lyria San Gabriel Cruz. Hindi ka na ulila, Lyria. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko.
at ang magpapatuloy ng misyon ng nanay mo sa foundation. Naramdaman ni Lyria ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagtanggap. Kinuha niya ang folder at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Salamat po, Papa. Pangako po, hindi ko bibiguin ang tiwala niyo at hinding-hindi ko hahayaan na muling may mangapi sa mga batang katulad ko noon. Lumabas si Lyria sa veranda upang langhapin ang hangin. Nakita niya si Gabriel na naglalakad papasok sa bakuran. Bit-bit ang ilang mga libro para sa kanilang gagawing feeding program sa simbahan. Nang makita siya ng binata, tumigil ito at kumaway ng may malawak na ngiti. Ang kislap sa mga mata ni Gabriel ay nagpahiwatig ng isang pangako. Isang pag-ibig na hindi kailangang madaliin. Isang pagmamahalan na sumibol sa gitna ng unos. At ngayon ay handa nang mamukadkad sa ilalim ng sikat ng araw. Naramdaman ni Lyria ang dahan-dahang paghaplos ng hangin sa kanyang pisngi. Tila ba isang banayad na halik mula sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, alam niyang payapa na ang kaluluwa nito. Ang katotohanan ay naisigaw na, ang katarungan ay nakamit na, at ang sugat ng kahapon ay ganap na ring naghilom. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang mga puting ulap ay tila mga anino ng mga anghel na nagbabantay. Wala na siyang kailangang katakutan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na ritmo ng takot, kundi isang awit ng pag-asa. Sa piling ng kanyang bagong pamilya at sa pag-ibig na nagligtas sa kanya, handa na si Lyria na harapin ang anumang bukas na darating. Ang tunog ng malayo at marahan na pagtugtog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw, hindi bilang babala, kundi bilang pagbati sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ang bawat hikbi ay napalitan na ng ngiti, at ang bawat dilim ay tuluyan ng nilamon ng liwanag. Ang sementeryo ng vegan ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakatatakot, kundi nagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagpapakulay ng ginto sa mga lumang krus at puntod, habang ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi. Sa tapat ng isang bagong ayos na himlayan, nakatayo si Lyria. Malinis at maputi ang marmol ng puntod at doon ay nakaukit ang pangalan ng kanyang ina, Maria San Gabriel. Dahan-dahan na inilapag ni Lyria ang isang kumpol ng sariwang bulaklak ng dahlia. Hinaplos niya ang ukit na pangalan at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi nagawa ng pait, kundi ng pasasalamat. Nay, tapos na po. Bulong ni Lyria, ang kanyang tinig ay banayad na humahalo sa ihip ng hangin. Nailabas na ang katotohanan. Hindi na po kayo tatawaging magnanakaw. Ang pangalan niyo ay malinis na, kasing linis ng langit ngayon. Napangiti siya nang maalala ang balita kaninang umaga. Si Mirabel at Severo ay nahaharap na sa mabigat na parusa ng batas. Ang kanilang kasamaan ay naging sarili nilang kulungan. Ngunit para kay Lyria, ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang kakayahang gumising sa umaga nang walang takot sa kanyang dibdib. Lyria, anak, handa na ang sasakyan. Lumingon si Lyria at nakita si Aurelian na naghihintay sa di kalayuan. Nakatayo na ito ng tuwid, hawak ang isang baston, ngunit ang kanyang mukha ay puno na ng kulay at sigla. Sa tabi nito ay si Manang Nilda, na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya. Bakas ang kagalakan sa bawat gatla ng kanyang mukha. Lumapit si Lyria sa kanila. Inalalayan niya si Aurelian at sa bawat dampi ng kanyang kamay sa braso ng matanda, nararamdaman niya ang matibay na bigkis ng isang tunay na pamilya. Hindi man sila magkadugo, ang pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok ang siyang nagbuklod sa kanila ng higit pa sa anumang ugnayan. Patawarin mo ako kung naging matagal bago ko naibigay sa iyo ang kapayapaang ito, mahinang sabi ni Aurelian habang naglalakad sila palabas ng sementeryo. Umiling si Lyria at sumandal ng bahagya sa balikat ng kanyang ama. Papa,
Ang mahalaga po ay narito tayo ngayon. Ang sugat ay naghilom na at ang peklat ay nagsisilbi na lamang na paalala kung gaano tayo naging matatag. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanilang sasakyan. Nang magtama ang kanilang paningin, tila tumigil ang mundo para kay Lyria. Ang ngiti ni Gabriel ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Lumapit ang binata at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Lyria. Ang init ng palad nito ay tila isang selyo ng kaligtasan. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Gabriel. Ang boses ay malambot at puno ng pagmamahal. "Opo," sagot ni Lyria, habang mahigpit na humahawak sa kamay ng lalaking hindi bumitaw sa kanya noong siya ay isang anino pa lamang sa dilim. "Uuwi na tayo." Habang umaandar ang sasakyan palayo, umalingaw-ngaw muli ang tunog ng kampana ng simbahan ng San Isidro. Ang bawat dagundong nito ay tila isang himig ng pagpapala na kumakalat sa buong lungsod ng Vigan. Hindi na ito tunog ng panganib o ng babala. Ito ay tunog ng pag-asa, isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa limot, ay laging hahanap ng paraan upang sumilay. Natagpuan ni Lyria ang kanyang katarungan. Natagpuan niya ang kanyang boses. Ngunit higit sa lahat, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Isang tahanan na itinayo, hindi sa yaman, kundi sa katapatan, sa pagpatawad at sa pag-ibig na walang hanggan. Ang gabi ay lumipas na at sa wakas, ang umaga ay tuluyan ng dumating.